Good afternoon. Good evening. Direk, ano yung naging inspiration mo para sa Rosario? Ikaw rin po ang nagsulat nito, no? So yung inspiration ko po, yung nanay ko lagi kasi yung nanay ko po ay taong simbahan. Nagsiserve din po akong simbahan. Tapos sa lahat po talaga ng burol na napuntahan niya, laging present yung rosaryo sa kamay nung yumao. Tapos yun doon ako nagsimula magkaroon ng what if yung rosary na ito yung magdala ng kamalasan dun sa family nila. So yun po yung pinagmulan ng rosaryo, yung kwento ng rosaryo. Thank you, Direk. Thank you. Last press con ata, hindi nabanggit na si Rose pala, si Rosario. Bakit? Pwede ikwento mo lang, Rose, ano ba itong si Rosario? At Direk, bakit si Rose ay ang napili natin Rosario? Kwento, ang hirap pong ikwento kasi parang sa kanya nag-start yung pinaka-story talaga. Pero, well, obviously, ano siya, parang kulto siya, and meron silang beliefs. So, doon nag-start talaga yung pinaka-story. Okay. Thank you, Rose. And then, Direk, bakit si Rose ang Parang hindi naman po sinasadya, pero nung nagkaroon po kami ng limited series sa Viva One, si Rose din po yung multo doon. So parang nagkataon, napansin ko, hala si Rose nga ulit, pero sobrang galing niya po kasi mag-portray ng nakakatakot na role. Pero hindi halata, di ba? Sa ganda ng outfit niya, siya pa yung nag-stand out sa amin dito. So, ibig sabihin lang po na magaling po kasi si Rose mag-portray ng ganong klaseng role. Kaya po, wala na akong hindi na ako kinakabahan pag siya yung cast ko. Thank you. Last na lang. Rose, ano yung masabi mo ikaw? Hindi kita ma-imagine Rosario sa look mo ngayon. Pero ano masabi mo na lang na yung title role ka ngayon? Tapos, nagkaroon ka ba ng scary experiences after? Or debriefing ka ba after? Kinailangan mo bang mag-debrief after? Actually, nagulat ako kasi yung name ko talaga is Rosalie. Tapos yung title is Rosario. So parang sabi ko, wow, talagang connect siya sa akin. Meant to be? And, meant to be. And actually, ang dami ko na rin pala nagawang horror film. Pang-fifth ko na to. And sa pang-fifth ko, 4 na horror film na ako talaga yung multo. Hindi ko alam bakit favorite nila ako maging multo. So, iniisip ko na lang na siguro effective talaga na ako yung maging multo. Kasi sa set din po namin, kahit wala akong ginagawa, nagugulat na lang sila eh. So parang naisip ko din na, ganun ba? Nakakatakot talaga ako. So yun lang. So far, wala naman. Etong line ko lang dito sa Rosario, medyo natakot ako. Kasi nga since hindi ko siya maintindihan, medyo doon lang ako kinakabahan every time na nagdadub kami. And actually, hindi ko na rin talaga inalam kung anong ibig sabihin kasi nga baka pumasok siya sa utak ko. So, pero parang yan. kinalabutan ka. Oo. Ano rin ba to, Rose? Ano ba to? Parang, ngayon ba, ito na ngayon ang focus mo, ganitong mga roles, hindi ka na muna magsasexy? Hindi naman. Never ko naman siya i-close. Especially kung may good project talaga na i-offer for me. Pero for now, parang gusto ko din makita talaga yung acting side. Oo. Thank you. Yes. Looking forward to it. Thank you. That was Miss Ana Cerezo of ABS-CBN. Up next, we have Miss Kate Adahar of Random Republica. My question is for Aubrey and Lance. Coming from a hip killing series, ano yung naging pagbabago dito? And kumusta yung, ano yung aasahan namin? May pakilig pa rin ba? Ano yung characters? Siguro, ako po kasi, bago ako magpakilig-kilig, nagsimula talaga po ako sa Viva. Sinabak nila ako sa mga horror series sa Viva TV. So, or sa Sari-Sari Channel. So, medyo parang sanay na po ako. So, nung nagkilig, dun ako talaga nanibago na magpakilig. Tapos may ka-love team talaga. Pero nung bumalik po ako ulit dito, syempre, lagi naman po na may mga challenges pag bagong character yung gagampanan. Pero, because of ka-work ko naman na sila, hindi na ako ganun na hirapan. Kasi, hindi na namin kailangan magpakilig dito. Kailangan namin matakot, which is parang kinda medyo sanay na ako. Pero sa amin naman, yung mga eksena namin, yun nga, hindi siya ganun ka-kilig talaga. Oo. So yun. Yeah, what she said, and it's a totally different Lance breed na makikita nyo ngayon. So, sa mga umaasa po ng kilig scenes dyan, feel ko, Mas matatakot kayo Yeah. kaysa kiligin. yeah.
what she said. Thank you. And for everyone, meron ba kayong superstitions na sinusunod pa rin hanggang ngayon? Mauna na po ako. Hanggang ngayon, sinusunod pa rin po sa amin, sa family namin, na dapat talaga may hawak na rosaryo, yung patay, pero dapat putol. Kasi yun po talaga yung sabi sa pamahiin. Wala naman po mawawala, sinusunod na lang din. Para wala na rin issues sa mga kamag-anak. Yes, ako naman yung normal lang, which is yung pagpag, after, at huwag magpaalam pag umalis na. Yung mga ganun lang po. Ako po, ang ginagawa ko talaga, nag-stay din siya sa akin. Yung pag kunwari pupunta sa lamay, tapos bawal ka kumuha ng pagkain, tapos iuwi mo. Yun, kahit candy lang. So, tinatry ko pag kakain ako, inuubos ko na lahat doon. Yun. Ako naman, I'm not a big believer of superstitious beliefs, pero pagkasama ko ang nanay ko, no choice ako. Siya yung paranoid kasi sa amin about sa mga superstitious beliefs, so sinusunod ko na lang pag nandyan siya. Yeah, like pagpag and bawal... Mabas. Charot. Bawal mag-take home ng food from the lamay and you can't sweep the floor at night, yung mga ganun, you can't cut your nails at night, things like that. Thank you po. Thank you. That was Miss Kate Adahar of Random Republica. Up next, we have Nikki Wang of Manila Standard. Hi over here. First of all, congratulations to Derek and the cast. My first question is for Derek. Derek, pang ilang horror film mo na to? Technically, sa Viva po pangatlo, pero yung una ko po kasi ay Independent Film Festival, yung Poon. Religious horror din po yun. So, pang-apat ko na po to na horror movie. Reason I ask, parang, what's with horror genre that attracts you so much? Lagi ko lang po sinasabi na simula po kasi nung bata ako na-traumatize ako sa mga horror movies na pinapanood ko. Then parang yun yung naging motivation ko para sila naman yung gantihan ko, manakot naman, magkwento tayo ng nakakatakot na kwento. Naganti-ganti lang to. Ipasa natin yung generational trauma sa mga manonood. Thank you, Derek. Thank you. Sa cast naman, I understand that some of you have done a few horror projects before. Pero kasi di ba kapag horror, ang goal nyo ay manakot. Pero on set, hindi naman siya nakatakot, di ba? Parang you have to, well as actors, you have to act like you're scared or whatnot. Pero doing horror films, what do you think yung pinaka main challenge nun? Apart from na i-psych yung sarili nyo na nakakatakot talaga yung ginagawa nyo. And we start with Rose, since marami ka nang nagawang horror. Well, based sa experience ko kasi, parang the more na ginagawa nyo, parang yung energy, meron nagbibigay siya. So, yung energy na yun, nakakatakot din. Kasi like, for example, before may ginawa akong project, no, parang nakakatakot siya. Tapos may nalaman namin na may sinapian daw na isang parang support or extra, something ganun. So feeling ko nag-welcome kasi. So yung feeling talaga parang nakakatakot na. So hindi lang dahil nag-act kami, pero nafe-feel na rin namin somehow na yung energy na ng paligid namin. Nakakatakot na. That's why na nagpe-pray din kami before and after na mag-take. Kasi nga parang nag-welcome kayo. Nag-welcome yung energy na. So nakakatakot mo So you talaga. really feel that on set? Yes, opo. I see. Mm. Thank you. What about Aubrey and Lance? Ako naman po, yung challenges ko sa set, like, wala naman po ako na-feel na ganun, thank God. Siguro kasi after every take, happy-happy talaga ako as an OA girl. So, ganun. Pero, siguro challenging po for me, syempre, nandun na yun na kailangan talaga magpanggap na may nakikita kang ganyan, tas acting. Pero more than that, the challenging part is pag kailangan mo na siyang ulit-ulitin. Kasi syempre kailangan nandun pa rin yung level of energy mo, dapat continuity pa din, so nakapagod.
effort. Like, sometimes iba yung shot, kailangan kong tumakbo from here to there. So, ibang shot ulit, natakbo ulit from here to there. So, ganun po. Parang yun yung challenging part for me pag gumagawa ng horror. Talagang hindi lang siya nakaka-drain like, mentally but physically also. Yeah, like what the girls said na the vibe is really challenging. Yung surroundings po ng set namin because we filmed in a creepy place, creepy house. Sa graveyard nag-film din po kami. And then it's, for me naman, parang first horror project ko rin kasi to. So, wala rin ako experience naman like sa mga like multo or like stuff like that. So yun yung pinaka-challenge po sa akin while filming this movie po. Last na lang, is it really important ba na magpagpag kayo after doing a, let's say, heavy scene na nakakatakot talaga? Ginagawa niyo ba yun na magpagpag bago kayo umuwi? Naka-service po kasi ako sa... Naka-service po ako sa Viva, so diretso po ako umuwi. Pero yun naman, because dahil may kasabay ako sa service, parang in a way, nagpapagpag ng mga thoughts na hindi nakawala na ako dun sa eksena, pati sa character. Ako siguro pray lang talaga din. Oo. Kasi meron din akong role nga. Since nga post-multo yung role ko, parang may mga times na kunyari may nakikita ko sa salamin, napapagano na lang ako. Tapos parang, shocks, hindi nga pala ako multo. Tapos na pala to. So siguro pray lang po talaga. Direct tumatango, kayo ba nagpapagpag ka din? Siguro po after taping or after shoot, pre-prod meeting po ulit kami sa next taping day. So yun na po yung pagpag namin. So meeting with our PAs, with the AV. Parang yun na lang din po yung pagpag namin para malimutan yung mga eksena kinukunan namin. Thank you very much and good luck to your film. Thank you. Thank you. Thank you. That was Nikki Wang of Manila Standard. For our next question, we have Miss Aster Moya of People's Journal, TikTok, and PSN.